Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Now, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign naman na Pisces. So, kung bago ka sa channel, click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, Rising nyo, importante to, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. At tandaan natin, the readings are for guidance purposes, use your free will wisely. We also have our extended readings. Para ma-access nyo po yung mga exclusive videos na to, just click the join button sa baba. For private readings and spellworks, you can message me in my Facebook page. Link is in the description. Donations can be sent. Also po by Gcash Maya. Number is in the bottom, is in the description of video. And also using the thanks button sa baba. My dear Pisces, how are you? Tingnan natin na. Diyos ko, gulo ng mga pusa. Sana nila gulo yung gamit. Okay, so the first set mo ng cards is we have here the Two of Cups and Truth Be Told. Alam mo, take it slow, Pisces. Kasi, alam mo naman sa sarili mo na this is a moment na medyo kailangan mo munang mag-solo. Kailangan mo mapag-isa, kailangan mo mag-isip ng maayos, at kailangan mo ng moment for yourself. Kasi bombarded ka rin naman ng mga, sorry sa term bombarded ka ng mga kasinungalingan ng mga tao. Ano namin kasinungalingan? Well, in my experience, ang kasinungalingan una-una is yung common alam natin is hindi nagsasabi ng totoo. Pangalawa, yun yung dagdag bawas. Kalating totoo, kalating hindi. And third, delayed na sinasabi yung totoo. Paano delayed? Minsan may mga, di ba, may napanood ako na parang 20 years na nakapiit yung tao. Yung lawyer, nasa kanya pala yung evidence, yung kalabang lawyer, yung persecutor, nasa kanya pala yung ebidensya ng papatunay na inosente yung napiit. Parang gano'n, na-delayed yung pagsasabi ng totoo. So, you need to find the truth on your own. And minsan kailangan mo munang isara yung tenga mo sa mga sinasabi ng ibang tao para marinig mo sa sarili mo or marinig mo mula sa universe kung ano yung totoo at search it deep inside as well. Masakit na ito kasi pag nalaman mo kung kanino pa nanggagaling yung mga bagay na hindi totoo, medyo magkakaroon ka ng shock factor na talaga, all this time, walang ganun, hindi pala nagsasabi totoo sa akin tong taong to. It will be a painful experience, but it is necessary because sabi nga, the truth will set you free. Now, yung crossing mo, we have yung the tower and a leg up. Okay. Now, may mga decision, kasi may mga decision ka na ginagawa or kailangan gawin, alam mo sa sarili mo na may mga isinasaalang-alang kang tao. And unfortunately, ang inimig kalaro niya kasi anak niya si Abu. So, kung lumapit sa akin si Abu, papakilala ko siya sa inyo. Ayun. So, may mga decisions ka na kailangan gawin na unfortunately, masyado mong sinaalang-alang ano yung maramdaman ng ibang tao. Medyo balik rin natin yung tanong, sila ba sinaalang-alang nila yung nararamdaman mo o yung magiging epekto nito sa'yo kapag kapag nagkaroon sa mga desisyon, iniisip pa nila yung mga epekto ng mga desisyon nila sa'yo. Now, with the leg up, actually, mas kailangan ka nila kumpara sa kailangan mo sila. Nakakaamoy tayo ng mga confrontation pa nagkataon. So, maganda rin sabi ito ng cards kasi Pisces as an water element, merong isa ka, yung tatag yung house mo is the house of secrets and intuitions So, ito na. Ba't hindi ka nakikinig kasi sa nararamdaman mo?
lagi mong hinahanapan na, ay hindi baka, meron ka ng kutob na ganito yung nangyayari. Ando na, nagbabakasakali ka pa rin. Don't get me wrong nagigets ko din naman na nag-hope ka na mali ka, na hindi masisira yung pagsasama nyo o yung o anumang relasyon kayo meron ng pagkakaibigan nyo. Pero kasi, andito yung point na na yung tao mismo ang pumiling sirain yung sarili nila sa mata mo. It's natural for people na sabi natin maging selfish. At marami yan sa paligid mo ngayon. Now, your desire card kasi is 3 of Cups and go the distance. Alam mo, huwag ka magmukmuk. Ang dami sa inyo. Huwag niyong sayangin yung oras nyo na nakakulong kayo sa 4 na sulok ng kwarto o bahay nyo. Go out. Kaya nga go the distance Lumabas ka. Enjoy life. Hindi naman sinasabi pag lumabas ka, kailangan mong gumastos. Why not go to a park? Bakit hindi ka maglakad-lakad sa mga lugar na sabihin natin na makapag-connect ka with nature? Kung malapit ka sabihin natin sa may dagat o sa may baywalk, why not go there? Kung malapit ka sa mga national park or malapit ka maybe na museum, somewhere na ma-enhance yung pagkatao mo, andoon na maiiba or magkaroon ka na maiba naman yung environment mo. Kasi yung iba kasi pag sinabi, inisip labas, ay, gagala na naman, gagastos, blah blah blah. Hindi necessarily ganon. When I was living nasa Quezon City ako, there are times na kapag gusto ko maiba yung environment ko, since, nasa Novaliches ako nun, ang pinupuntahan ko, may sementeryo kasi nun Parang yung along the cemetery kasi, parang yung kalsada, maganda, marami kasing puno. So, I tend to stay there. Minsan nakupula ako doon sa may bench, tahimik. Hindi ko kailangan gumastos, salakarin ko lang. Then, pag uuwi, uwi na ako, okay na ako. It's my way of changing yung environment ko for a meantime. Para ma-recharge ako, magkaroon ako ng ibang pananaw sa buhay, maiba yung ma-distress naman yung buhay ko. Now, your foundation card kasi is the 5 of Pentacles and exchanging gifts. Doon huwag ka na umasa talaga na may mga tao na ibabalik nila yung mga nagawa mong maganda sa kanila. Again, natural sa mga tao, natural sa atin ang maging makasarili, na isipin lang natin ang ating kapakanan. It's very, very natural. So, andoon na, hindi mo andun yung point na mga tao is also insensitive. Sensya na medyo distracted ako kasi yung mga pusa naglalaro. At tatakot ako baka mahigit nila yung mga cords. Yung mga cordon. So, going back, na it's natural na maging insensitive. Huwag ka maghintay na, ay sige, gagawin ko to para sa kanya or para sa kanila, na hoping, nagbabakasakali, gagawin din sa'yo. Huwag ka na umasa. Actually, yung mga tao na hindi mo inaasahan na sila yung magbabalik ng mga kabutiang ginawa mo, yung mga hindi mo inaasahan, sila pa actually ang gagawa nun para sa'yo. Reality of life. Kaya time to move on mula sa kanila. Now, sa past mo, yung influential pa, we have here yung King of Wands, tsaka Mending. Okay. Now, Mending kasi is about healing And King of Wands. So, ang hirap talaga kapag nawalan ka ng mga tinitingalang tao. Ang mawala in a sense na pwedeng wala sa mundo ibabaw, or nawala ka ng communication,
or sadyang nag-drift away na kayo mula sa isa't isa. Kumbaga, wala na lang, out of the blue. So, mahirap siya kung tutuusin. And it's something na parang pinapangarap mong may bumalik ulit sa yung ganong mga aspeto. Pero unfortunately, natutunan mo na yung mga bagay na kailangang ituro sa'yo ng taong yun or ng universe through that person. And ganun din ikaw sa kanya. Yes, it was a give and take process. Nakalungkot, oo. Pero sabi nga, life needs to move on. Kailangan magpatuloy ang buhay. Kailangan na ituloy natin ang mga bagay-bagay kasi hindi yun titigil sa ganun lang. Kumbaga, na kung gusto mo talaga i-celebrate o bigyan ng parangal yung mga naituro sa'yo, naipasa sa'yo, use it sa buhay mo. Kung gusto mo talagang ipakita na thankful ka na dumaan yung tao sa life mo, then, kung ano man ay nabahagi sa'yo, gamitin mo sa pang-araw-araw mo at i-share mo din sa ibang tao. That will be the best way to celebrate yung kindness nila sa'yo. Kasi, ikaw, in the future, this is who you might be. So, we have here the 5 of Wands and si Orphan, number 5. Okay, sige. So, mga nagpaplano sa inyo na magkaroon ng, hindi siya vacation spiritual retreat. Mga nag-iisip sa inyo na parang gusto nyo nang i-open yung sarili nyo, maybe in a religious practice, or sa isang spiritual practice, sabihin natin, parang gusto kong matuto about crystals, or interesado ko pa paano magbasa ng tarot cards. Then, this is the time na hayaan mo na sabi mo sa universe, okay universe, nandito ako, turuan mo ko. And mind you, kapag pinili mo yung spiritual path mo, expect mo, mag-iisa ka lang doon. Kasi yung bawat path natin, yung bawat tatahakin nating landas, unique yan sa bawat isa. Marami kami, nagbabasa kami ng cards, pero yung pinagdaanan ko is unique yun sa akin. Yung pinagdaanan nila is unique doon. At yung pagdadaanan mo din, pag pinili mo na maglakad sa spiritual path na nilalaan sa'yo ng universe, will be totally unique. Yes, the first part talagang literal, pwedeng mag-isa ka lang, pero eventually, may kita mo, ang kasama mo pala all this time is the universe. And it will be a rewarding experience afterwards. Kasi isipin nyo na, kung hindi ko tinuloy yung path nun ng universe para sa akin, hindi wala ako dito ngayon para sa inyo. So kung guys, kung nakarasan kayo sa readings, tandaan meron po tayong extended reading. You can click the join button sa baba para magkaroon kayo ng full access exclusive videos. Okay? Tuloy natin. So yung physical environment is the sun and the higher power. Dude, wag na tayong tawag dito. Huwag natin ipilit na okay tayo at hindi tayo okay, ha? Kasi, mas nakaubos ng energy yung natin na magpapanggap tayo na we're good kahit na hindi naman. If you're not good, sabihin mo lang. Kasi, hindi, alam yun yung iba sa inyo sabihin, kamusta pag kinamusta, diba? Ang sagot, okay lang. Meron naman iba pag tinanong, mapapansin mo yun Depende pa paano pag sinabi mo. Pag kinamusta ka, kamusta ka? Okay lang. Talaga? Pero di ba kasi kung talagang you're really good, kamusta ka? Okay, I'm good. Pero lumalabas pa na sa mata mo na you're not. Di ba, Mikay? May mga tao na, kung wala kang mahanap na tao na pwede kang maging honest, at sabihin mo yung talagang laman ng iyong puso. You have the universe. Sa kanya ka magsumbong. Sa kanya ka magsabi. Sa kanya ka magbuhos ng iyong nararamdaman talaga. Now, your emotion environment is 2 of Pentacles and Unfinished Symphony.
I think for the good din naman to. Kasi naniniwala ako na all things work together for good. May mga talagang bibitawan kang tao. Solo mode muna tayo. Kasi yung energy na pinapasa nila sa'yo is hindi na siya helpful, hindi na siya maganda para sa'yo. Kaya hinihiwalay ka na ng universe sa kanila. Huwag mong pipigilan yung sarili mo to go through this process. Kasi at the end, kailangan mo rin to. Now, with the yung Two of Pentacles kasi talagang for the solo to, yung the Two of Pentacles, yung even your finances, may mga ika-cut off ka na support, yung iba sa inyo, yung support na binibigay nyo sa iba, medyo is either babawasan o ika-cut off nyo kasi hindi nyo nakikita na yung purpose na binibigay nyo is nagaganap. Yung example, ito sige para sa pangbaon, ganyan, nung anak mo. Tapos malaman-laman mo kung saan sa pala ginagasto, hindi pala sa pambaon. Ginagamit na palang budget sa bahay. Kaya sabihin, maganda yung dahilan. Pero yung purpose, hindi na nangyayari, hindi na natutupad. So, nawawala na yung essence. Di ba, Mikay? So, yun yung isa sa mga pwede mong i-cut off or bawasan mo na rin along the way. And that will help you to, actually, medyo maayos yung iba sa mga finances mo. Kasi, ang dami sa inyo, nag-iisip na ng savings Hindi natutupad Now, with your hopes and your fears, si Knight of Pentacles, tsaka si New Life. Okay. New Life. So, reverse siya. I hope mo kahit na umasa ka, Pisces, umasa ka na, hindi baka mailigtas pa, baka mas safe pa, baka maging okay pa. Hindi talaga. I'm so sorry to say. Andun kasi na kapag pinakita na sa'yo ng universe or in-expose na sa'yo ng universe yung about the past, yung yung mga bagay na, kasi may mga malalaman ka din ma-expose yung mga bagay sa'yo. Kapag nakita mo na yung totoo, ikaw na mismo yung para mauumay sa mga nangyayari at sa ugali nila. And hindi ako magtataka o hindi ako magugulat din na ikaw na mismo yung unti-unti mag-fade out na parang ayoko na. Anong kausap sa'yo, parang andry mo nang kausap sila or hindi ka na interesado na makipag-reconnect sa kanila kasi andoon na lumalabas na yung totoo, na-expose na nabibigyan ka ng liwanag. Actually, in the future as well, you have your judgment, tsaka chaos and conflict. Just expect the worst. Now, we don't take it negatively. Kahit sinong sinabi ko expect the worst, hindi naman may mangyayaring hindi maganda. Expect the worst na parang yung mga taong hindi mo inaasahan na ma-expose ng universe, sila talaga yung ma-expose. Yung mga, sabihin na natin na naging favorite mong mga tao, yung iba sa kanila, makikita mo yung totoong ugali. Makikita mo yung totoong kulay, at lalabas talaga yung totoo nilang mga intensyon. And, magkakaroon ka muna ng struggle sa sarili mo na, ay hindi, baka nagkakamali lang ako. Pero, magiging hardcore yung evidence ng universe sa'yo Magiging clear, magiging concise and precise siya na eto talaga yung nangyayari. Na eto talaga yung totoong magaganap. At eto talaga yung bagay na sabihin natin, kailangan mong harapin. It will be a painful experience, pero it is a necessary. It is a very important experience. So naway nakatulong po yung reading sa inyo. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At again, kung bago sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. So, nagpull na tayo ng cards para sa extended reading. So, if you want to know kung ano yung sinasabi pandagdag, kasi mukhang specific na ito lumalabas sa readings mo,
At mukhang may makikita tayong magaganap in the month of May. Ayan. So, just click the join button sa baba para magkaroon kayo access sa ating exclusive videos natin. Now, for private readings and spellworks, or if you want to send donations, the details is in description below. Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City, kasama po si BK Noodles. So, this is Zero. You have a great day. I'll see you very soon.